Nagsisimula ang pelikula sa umaga ng Mayo 9 sa apartment ng dating veterano si Roy Pulver. Nagising siya sa kanyang kama katabi ang isang babae na si Alice na biglang napasigaw at tumakbo palayo nang may isang lalaking may hawak na masyete na pumasok at sinubukang tagain ng ulo ni Roy. Kalmado lang si Roy at tila kabisado na ang lahat. Iniiwasan niya ang bawat galaw ng salarin na parang paulit-ulit na niyang napagdaanan ito habang nagrereklamo na nakakainis na ang sitwasyon. Sa labas, may dumating na helicopter na may isa pang assassin na nagpaputok ng machine gun at aksidenteng napatay ang unang salarin dahil napagkamalan nitong si Roy. Habang walang tigil sa pagpapaputok ang pangalawang assassin sa loob ng apartment, umupo na lang si Roy sa sofa at tahimik na tinitigan ang larawan ng kanyang dating kasintahan na si Gemma Wells. Pagkatapos bumagsak ang chopper at mabasag ang bintana, mabilis na tumalon si Roy papunta sa isang truck na may kargang buhangin. Isang galaw na inamin niyang ilang ulit muna niyang nabigo bago tuluyang nagawa ng perpekto. Agad niyang inagaw ang sasakyan ng isang lalaki at nakatakas mula sa dalawa pang assassin na tinawag niyang Pam at Esmeralda. Habang mabilis at delikadong nagmamaneho, hindi niya napansin ang paparating na truck sa kanyang daraanan. Bumangga siya rito at tuluyang namatay. Sa huli, tumilapon palabas ng bintana. Ibinahagi ni Roy sa kanyang salaysay na umabot na sa mahigit 140 na beses ang kanyang pagkamatay, dulot ng paulit-ulit niyang pagkakulong sa isang araw. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makaiwas at makataka sa mga assassin, tila walang katakusan ang pagdating ng mga ito. Habang may nalalampasan siya, may panibago namang sumusulpot. Maliban sa unang 4, naroon ang isang babaeng mandirigmang bihasa sa espada na si Guanyin na palaging ipinapakilala ang sarili matapos niyang pugutan ng ulo si Roy. Ako si Guanyin at si Guanyin ang may gawa nito. Mayroon ding isang pandak na kilala sa pangalang Kaboom dahil sa kanyang hilig gumamit ng mga pampasabog sa tuwing hinahabol si Roy. Hindi rin mawawala ang lalaking tinawag niyang Roy 2, pati na rin si Smiley na walang awang tinutusok siya ng harpoon at kinakaladkad sa kalsada gamit ang kanyang truck. Sa ika-48 na pagtatangka, sinubukan ni Roy na tawagan si Gemma sa kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit ang sumagot sa telepono ay ang kanyang amo na si Colonel Clive Ventor. Sinabi nito kay Roy na namatay si Gemma sa isang aksidente. Ngunit alam ni Roy na pinatay siya. Pagkatapos nito, pinaputukan siya at pinasabog ng 2 lalaking tinatawag niyang The German Twins. Matapos ang isang pagtatangka kung saan napatay niya sina Pam at Esmeralda sa loob ng isang bodega sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanila, nagtungo siya sa isang diner. Doon, umorder siya ng 2 malalaking bote ng baijiu mula sa kaibigan niyang bartender na si Jake. Habang naroon, paulit-ulit niyang pinakikinggan ang isa pang customer na si Dave na walang tigil sa pagkukwento ng mga nakakainip na karanasan. Kaya naman napasabi si Roy ng kung ano-anong kalokohan dahil wala na siyang pakialam. Napansin din niya ang isang babae na si Dai Feng na palaging dumarating sa parehong oras. Ayon kay Roy, hindi pa siya umaabot ng lampas 12:47 ng tanghali dahil sa paanuman palagi siyang natutunton ng mga assassin. Isang pagbabalik-tanaw sa ika-8 ng Mayo. Isang araw na para kay Roy ay waring napakalayo na. Tila ba ilang buwan na ang lumipas. Tinungo niya si Gemma sa lugar ng trabaho nito sa kumpanyang Dino, kung saan tahasan nitong ipinahayag na wala siya sa buhay ng kanilang anak na si Joe. Lumaki si Joe na walang kamalay-malay sa tunay na pagkakakilanlan ni Roy bilang kanyang ama, at tanging bilang kaibigan lamang ng kanyang ina ang turing dito. Sa mga sandaling iyon, abalang-abala si Gemma sa pagbuo ng isang napakalaking makina, isang imbensyon na may kakayahang manipulahin ang oras at espasyo, ngunit nagtataglay rin ng panganib na magdulot ng ganap na kapahamakan kapag napunta sa maling kamay. Samantala, lihim silang minamanmanan ng tauhan ni Ventor na si Brett. Matapos ang kanilang obserbasyon,
Kinuha ni Brett ang resume ni Roy at agad itong nagdulot ng pag-aalinlangan kay Ventor sapagkat nakita niya na ang isang taong tulad ni Roy ay may kakayahang matuklasan ang kanilang binabalak. Bago tuluyang umalis, iniwan ni Gemma kay Roy ang isang misteryosong paalala, ang salitang Osiris. Pagkaraan nito, nagtungo si Roy sa isang bar kung saan nakilala niya si Alice habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigang bartender na si Gabriel. Ngunit sa sandaling magtungo si Alice sa banyo, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Gemma. Isang tawag na nagbabala na maaaring kailanganin ng harapin ang isang mabigat at mapanganib na desisyon. Naalala ni Roy ang tungkol sa Osiris nang napansin niya ang regalong ipinadala ni Gemma ilang araw bago sumapit ang ika-9. Isang aklat na may pamagat na The Mythology of Iset and Osiris. Sa pagitan ng mga pahina nito ay nakapaloob ang isang mensahe mula kay Gemma. Isang paalala tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng buhay. At ang katotohanang ang oras ay hindi kailanmang hihinto o maghihintay para sa sino man. Sa ika-143 na pagtatangka, nagtungo si Roy sa isang lihim na arcade sa ilalim ng lupa, kung saan natuntun niya si Joe matapos itong sundan. Napansin kasi niyang may kinuha ito mula sa isa pang bata kanina. Maingat niya itong nilapitan at ipinaliwanag ni Joe na hindi siya pumasok sa paaralan upang sumali sa isang video game tournament at ang nangyari kanina ay simpleng pakikipagpalitan lamang ng trading cards sa kapwa bata. Naglaan si Roy ng mahalagang oras kasama si Joe, subalit mabigat sa kanyang kalooban ang katotohanang hindi niya masabi rito ang sinapit ni Gemma. Pagsapit nila sa labas ng arcade, napansin ni Roy na alas 12:50 na ng tanghali, isang palatandaan na mas matagal na naman siyang nakaligtas kumpara sa mga nakaraang araw. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang dumating ang mga assassin na naglalayong tapusin siya. Walang pag-aatubiling hinarangan ni Roy ang mga bala upang iligtas si Joe. Sa kanyang mga huling sandali, ibinunyag niya ang matagal ng lihim na siya ang tunay na ama nito, habang umaasang sana iyon na ang pinakahuli niyang kamatayan. Napagtanto ni Roy na may nagmamatsyag at sumusubaybay sa kanya, sapagkat noon ay hindi siya natutunton habang nagtatago sa ilalim ng lupa. Isang araw, habang nasa loob ng isang restaurant, sinubukan niyang hanapin at alisin ang tracker mula sa kanyang katawan. Ngunit iminungkahi ni Dave na maaaring nakatanim ito sa isa sa kanyang mga ngipin. Dahil dito, walang pag-aalinlangan niyang binunot ang dalawa niyang ngipin hanggang sa matagpuan niya ang tamang kinalalagyan, ilang sandali bago siya muling paslangin. Matapos matukoy kung aling ngipin ang may tracker, nagawa niyang makaiwas sa mga unang assassin at tuluyang maalis ang aparato. Sa kanyang muling pagkabuhay, hinarap niya si Alice na kanyang naalala na naroon nang siya ay nilagyan ng droga sa bar. Dito niya nalaman na si Brett ang nasa likod ng paglalagay ng tracker. Hindi nag-aksaya ng oras si Roy. Agad niyang binunot ang ngipin at ginamit ito bilang pain upang mahuli si Pam sa isang liblib na lugar kung saan pinaslang niya ito gamit ang sarili nitong baril. Sa parehong paraan, nalinlang din niya si Smiley na kalaunan ay kanyang pinatay gamit ang sariling harpoon at isang track. Sinimula ni Roy ang kanyang paghabol sa iba pang mga assassin, kabilang si Roy II at ang kambal, ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay sina Ventor at Brett. Sa simula, paulit-ulit siyang natatalo at napapatay ng seguridad ng Dino at ni Brett mismo, subalit unti-unti niyang naiiwasan ang panganib at nakakalapit sa kanyang target hanggang sa makaharap niya si Guan Yin. Mahusay itong umiwas sa mga bala at palaging nauuwi sa brutal na pagtatapos para kay Roy. Sa isang pagkakataon, nang siya ay mapabagsak ni Guan Yin, inihayag ni Ventor ang lihim. Ang makina ni Gemma ay tinatawag na Osiris Spindle. Layunin niyang gamitin ito upang baguhin ang kasaysayan, pawiin ang mga masasamang pangyayari sa nakaraan, habang dahan-dahang inaangkin ang kapangyarihan na sa huli ay magtutulak sa kanya na maging diktador ng buong mundo. Pagkatapos mag-reset, humingi si Roy ng tulong kay Daifeng na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang espada.
Sa tulong ng kanyang bagong kakayahan, naging bihasa siya at nagawa niyang talunin at patayin si Guanyin sa isang nakakamanghang duelo. Matapos nito, pinatay din niya si Brett at agad na hinanap si Ventor. Ngunit tinanong siya ni Ventor, sino ang magpoprotekta kay Joe? Nagmadali si Roy papunta sa arcade, ngunit sa kanyang pagdating, natagpuan niyang patay na si Joe. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang tumakbo sa paligid, ngunit sumabog ang Osiris Spindle, winasak ang mundo at nagdulot ng ganap na kapamakan. Muling nag-reset si Roy, ngunit sa susunod na 15 pagtatangka, hinayaan niyang patayin siya ng lalaking may machete, dala ng pakiramdam na wala ng pag-asa, at anuman ang gawin niya ay kapahamakan pa rin ang hahantong sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti siyang nakabangon mula sa kanyang kalungkutan at nagpa siya naguguli ng natitirang oras niya kasama si Joe. Pumunta sila sa arcade at nagbonding sa iba't ibang laro at paksa. Tila natutunan nilang maging ama at anak sa isang paraan na hindi nila nagawa dati. Lagi ring natutulog si Joe bago matapos ang araw, na para bang pinipiling iwan ng mundo sa kanyang sariling oras. Nag-uusap sina Roy at Joe. At nabanggit ni Joe na kanina sa araw ay nakatanggap siya ng voicemail mula sa kanyang ina. Ibig sabihin, buhay pa si Gemma nang magising si Roy. Pagdating niya sa dyno, napagtanto niyang may hindi bababa sa 14 na minuto mula sa kanyang paggising bago pa man mapatay si Gemma. Ngayon, malinaw na sa kanya ang dapat niyang gawin. Sa kanyang susunod na pagtatangka, pinuksa ni Roy ang lalaking may machete, sumugod sa helicopter at itinapon ng gunman bago pilitin ang piloto na itutok ang eroplano patungong Dainaw. Walang iniwan, pinuksan niya ang mga security at nang malaman niyang lahat ng assassins ay nagtipon sa pintuan, kinuha niya ang isang machine gun at sabay-sabay silang pinatay. Matapos nito, tumiretso siya sa pangunahing silid at walang inurungan. Pinuksan niya sina Brett at Ventor. Napagtanto ni Gemma na gumagana ang Osiris Spindle ayon sa kanyang inaasahan. Ikinuwento ni Roy sa kanya ang bawat pagkakataon na siya'y namatay at kung paano niya ginamit ang bawat araw para makasama si Joe. Handang-handa na siyang pumasok sa makina, kahit hindi pa alam ni Gemma ang magiging kinalabasan. Tumingin siya sa kanya ng may katiyakan ng isa pang beses bago tuluyang pumasok sa loob.